Hi mga mi! Another day, another mini vlog na naman po tayo. Aba, consistent na pag-upload everyday. Kaya naman, tara samahan nyo ako sa aking ganap after ng aking morning routine at bago ko naman gawin ang aking nighttime routine. At dahil tapos na nga po ako sa aking mga gawain at ang mga bata ay akin na pong napakain at napaliguan, so eto na yung time na nakakapaglapat-lapat na ako ng likod sa kama. Pero mga mi, laging tandaan, ako ay may mga batang inaalagaan, kaya hindi sapat na ako ay magpahiga-higa lang. Pero nga, dahil nandito na kami sa kwarto, medyo mas magaan naman ang aking pag-aalaga. At eto din yung time na nakakapag-banding kami ng aking mga anak. Kulitan time habang sila ay aking binabantayan. Kung minsan mga mi ay hindi talaga mawawala sa eksena ang feeling supervisor kong anak. Yung batang yan lang naman talaga ang malimit lumabas ng kwarto. Alam ko na ang gagawin niyan. Dahil nung isang beses ako ay busy sa paglalaba, yung kabibili ko ng polvo ay kanyang itinaktak. Inubos at sinaid niya talaga. At pagkatapos niyang mag-supervise at makakain, ganito na ang kanyang eksena. What? Ew! Yak! Ew! Yak! Pupu! Ganito ang kanyang gawain kapag magpapahugas na siya. Itatapat niya sa akin yung bulok ng puwet at sasabihin ay ew. Minsan nga may yak pa eh. Kaya mga mi, kahit gusto ko magpahinga at ipikit saglit ang aking mga mata, ay talaga namang hindi pwedeng hindi ako babangon. Kung hindi si Nenso, si Ellie naman ang tatawag sa akin sa CR. Salitan sila magkapatid. Pagkatapos nung isa, yung isa naman ang huhugasan. Wala tayong magagawa. Ganito talaga ang buhay ng isang ina. At sa pagkakataon ngang ito, wala na, bagsak na ang auntie mo Mina. Yung nagpapatulog, ang unang nakakatulog. Bandang 2:30 na nga nang ako ay magising. Nagulat naman ako na sila ay nasa tabi ko lang. Kaya naisip ko, napaka very good naman ang aking mga anak. So bumangon na rin ako dyan para bumaba at kumain na kaming tatlo. Kaya lang, pagsilip ko sa labas, umulan na pala ng nyebe dito sa aming kwarto. Hay, isa na namang styrofoam ang kinaskas-kaskas ng mabait kong anak. Pagkatapos nga namin makakain ay bumalik na kami sa kwarto. At itong bunso ko ay meron na namang mabigat na problema. Kaya naman pala, ang kanyang ate ay nilalaro ang kanyang laruan. So para masolusyonan ni Nenso, siya na ang kusang gumawa ng paraan. O diba? Ang babait. Ang tatapang ng mga batang ito. Akala ko ay tapos na, may paparto pa pala. At itong si Elyra ay may banat pa. Nenso's downstairs because he's loser. Ay? Wala nga loser. Salamat na lang talaga at muli nang naibalik ang katahimikan at kapayapaan dito sa Lireo. Muli nang nagkasundo si Plamara at si Adamus. Ganyan talaga sa magkapatid, lalo na kung magkapanunod or hindi naman kaya maiksi lang ang pagitan ng kanilang mga edad. Hindi maiaalis ang pagiging aso at pusa. Pero sa isang banda, paulit-ulit kong pinapaalala sa kanila, lagi sila magmahalan dahil paglaki nila, sila lang ang magtutulungan at magdadamayan. Kaya naman sa pagtatapos ng bidyong ito ay kakantahan na kayo. So mga mi, that's all for today's video. Maraming salamat sa pagsama. Bye-bye!